Yo, what's up mga boss? Magandang araw sa inyo. At meron tayo ulit dito ng kliyente dito sa atin sa Bulacan mga bossing. Meron tayong Honda City 2017 model mga bossing. Okay, ang issue ng ating kliyente, pagka nagpapakarga ng refrigerant or humina o humihina ang lamig tapos na trace nila no mga bossing, kulang ng refrigerant, nagpakarga siya isang beses, parang 2 weeks lang daw umabot yung kanyang refrigerant. Tapos nagpakarga ulit, wala nang 1 week mga bossing. Okay, so ang ginawa natin ngayon dahil wala talagang refrigerant nung dumating, pina-pull out natin yung evaporator mga bossing. Yun nga lang, ang mga 2017 model mga bossing, tanggal dashboard, no? So pinababa natin yung evaporator niyan, pinapatrace natin, pero sobrang dumi ng evaporator mga bossing eh. Ayan yung evaporator niya. Papalik test natin, pero balak natin talaga papalitan na yan dahil kanina nung binaba natin sobrang dumi ng ating evaporator mga bossing, no? Kaya hindi na natin siya papasuli kasi nga medyo abala yung pagtanggal ng ating dashboard. Kung sakaling bibigay siya tapos backlash na naman ng ating dashboard mga bossing, no? So medyo nakakatakot tingnan mga bossing yung ating dashboard kung ganito o yung ating pagtanggal ng ating evaporator kung laging ganyan, no? Pero wala tayong magagawa dahil na-trace namin sa labas, na-leak test natin, no? Wala naman siyang leak na nagpapakita doon sa labas. Ang SOP natin, bago natin ibaba, syempre, i-leak test muna yung buong system sa labas. Pero wala tayong nakita, kaya nag-advise na tayo mag-pull out niyan. Pina-endoscopy ko kanina, sobrang dumi talaga. So tingnan natin kung lalabas sa evaporator, no? At least mas maganda kung may patunay tayo na lalabas yung leak sa evaporator. Mga boss, eto na. Binabad na natin sa tubig yung evaporator. Ito nakakalungkot dito. Hindi nagpapakita yung leak. Pero mga bossing, durug-durug na evaporator niya. Wala, pero syempre, kung yung may-ari ang masusunod at hindi niya papalitan, wala tayong magagawa. Pero advice natin, palitan na ng panibago yan. Wala lumalabas. Kahit konti, ha. 7 years na rin naman kasi siya. Wala, ano. Ilang PSI yan? Patingin. 250. Okay, meron tayong 250 PSI mga bossing. Wala, pero papapalitan natin to. Mga boss, dahil wala kaming mapatunayan sa evaporator, pero papapalitan natin yung mga bossing. Pero papatasting na rin natin yung ating compressor. Total, madali lang namang baklasin yung ating compressor. Paligtis na rin natin ng separate yan. Pakita mo muna. Okay mga boss, ito yung compressor natin. So, makikita nyo, sira yung oil seal. Paano ang remedyo nyo? Papalitan lang ng oil seal. Mga bossing, naibaba na natin yung kanyang compressor. Pero meron kami nakitang mga palatandaan mga boss na pwede natin sabihin na may leak din sa oil seal, no? Medyo lumabas na yung mas marami niyang grasa. Tsaka may konting alog. Ang problema mga boss, nilagyan namin ng pressure ulit, no? Para i-trace natin kung talaga may lalabas. Pero ang problema, walang nagpapakita ron. Bumaba? Oo, 250. Dapat kung bumaba yan, lubog mo sa tubig. 251 yan, nalagay ito. Hindi, problema. Walang lumalabas eh. Kahit bumaba yan dyan, kung wala naman lumalabas dito, problema rin yun. Kaso ang problema natin na ito, pwedeng pag umiikot lang. Pero mas maganda to kung mapalitan ng oil seal to. Tanong kung meron tayo niyang oil seal niya. Yun ang problema mga bossing no? Binabad natin sa tubig pero wala siyang lumalabas. Pero itong senyalis na meron to dito mga boss, sigurado ako pagka gumagalaw na yung shafting nito, milik to. Try natin pabuksan mga boss. Mga boss, ito yung isang palatandaan, no, na pwedeng nandiyan yung leak. Yan, no? May tama talaga yung ating bearing. O kaya kailangan natin yung pabuksan. Mga bossing, ito na yung sinasabi ko.
natanggal na yung ating inside ng bearing saka yung mga bulitas. Ang masama yung outside ng bearing na iwan dun sa loob. So, nandito ang pinakang main na problema nung leak natin. Kaya, ang nangyayari, 3 o 4 na araw lang, tumatagal yung refrigerant niya. So, sabihin natin yung evaporator talagang totally wala naman sa kanya yung leak. Pero, dahil pangit na ang kondisyonin doon, papasabay na lang natin sa kanila yan. Pero ito, kailangan natin mapalitan ng oil seal. Kailangan matanggal muna natin tong outside na to, outside ng bearing. Mga bossing, very good. Natanggal natin yung ating bearing, no? So, natyaga natin sa palo. Hindi natin napakita, mga bossing, kasi ako rin ang pumapalo, ako rin ang magbibideo. Kaya, pasensya na kayo, hindi nyo nakita kung paano natin nilabas, no? Ngayon na yung mga corona ng ating mga bearing, mga bossing, no? Kaya yung mga bulitas. Okay, so may pag-asa pa naman to. So, hindi muna gagasos ng malaki yung ating kliyente. Magagawa muna natin siya. At saka na natin siya pabilin pag hindi na umubra yung ating compressor or pag bumigay ulit yung ating compressor, mga bossing, no? Para medyo makahanda muna siya ng konti. Dahil ang target lang talaga niya, o target lang din namin talaga yung evaporator sana, mga bossing. Totoo lang, hindi naman talaga namin dapat ibababa ang compressor. Kaso, may isa kasing dahilan tayo na wala na pala evaporator. Na hindi natin makitaan yung evaporator, bagamat napakadumi kanina, mga bossing, no? O yan. Oil seal, parehas ba lang sa atin? Ito na yung oil seal niya. Tignan natin kung may kasukat tayo. Parehas na yan dyan. Sana meron pa ako, sana. Okay, mga bossing, palinis lang muna natin lahat ng ating mga piyesa. Paisa-isayin natin na linisan yan para matanggal yung ating black oil dyan. Mga bossing, condenser natin na ibaba na rin. Ito yung desiccant bag natin. So, tama-tama lang talaga na kailangan nating ibaba para ma-flashing at mapalitan ng desiccant bag, no? Okay, yan na yun. Para isang trabaho lang. Okay yan, Tom. Yo, shoutout kay Boss Tom. Ayan, no? Mga bossing, huwag kayong matakot na kung halimbawang dadayo kayo sa amin tapos makikita natin yung mga kailangan gawin. Huwag kayong matakot dahil yung tama lang ang ating gagawin, no? Ibig sabihin, pwede namin hindi pa kailaman yan, pero nangihinayang tayo, mga bossing, kung halimbawa naman magkakaroon ng trouble at bibigay ulit yung ating ginagawa na pinaghihirapan kagaya nito, mga bossing. O ito, nalinis na namin na maganda. O, shoutout kay Kenneth, malinis na, oh. Ngayon, no? Binlower pa nito kanina, mga bossing. Nakita ko, binoblower pa nung blower natin sa buhok. Kaya malinis na to, mga bossing. Ayan, wala nang black oil. So, yung sinasabi ko, malinis ang compressor, pero yung ating condenser, kung hindi natin ipa-flashing, sayang naman. Bakit pa natin tinanabaho kung hindi rin naman natin i-check lahat at ayusin kung ano yung kailangan. Kaya huwag kayong matakot, mga bossing, kung lumalawak o nadadagdagan yung ating trabaho at saka yung costing, no? Kasi ganoon talaga. Totoo lang, pabor sa amin yung hindi nyo ipagawa ng tama or hindi natin gawin yung mga kailangan gawin kasi babalik kayo sa amin. Yun nga lang, syempre, ang lalayo ng mga pinanggagalingan nyo or pinanggagalingan ng ating mga kliyente, sayang naman kung magkakaroon ng trouble ng ganong kabilis, no? Kaya huwag kayong matakot, mga bossing, ha. Hindi natin pinapalala ang gastos, hindi natin pinapadami ang gastos, pero yun yung kailangan gawin. Okay? Okay, at syempre, andyan na yung ating mga oil seal, mga bossing, kahit pa paano meron naman tayong nakuha. Kaya bubuuhin na natin itong ating compressor. Siyempre, evaporator natin, hindi na natin papasoli yan kasi baka mamaya tumagal lang yan ng mga ilang linggo, ilang buwan, mabutas din, no? Kasi yung compressor talaga natin ang main na problema natin, eh. Pero sabay na natin ang evaporator, mga bossing. Okay, mga boss, binabalik na natin yung ating evaporator. At syempre, nandiyan yung ating mga
mga mahuhusay. May mga import pa tayong dumayo pa rito sa atin at hindi niya alam ang daan, mga bossing. Sumabay pa sa lalamove ng ating evaporator. Mga boss, cabin filter natin, pinalitan na natin ng eksakto kasi yung sukat nung sa kanyang kinabit ay napakaliit. Ayan yung kanyang cabin filter. So pinalitan na natin yan ng eksakto para sa kanya para hindi naman sayang yung ating bagong evaporator na matatagusan agad ng ating domino. Okay, meron na tayong leak test mga bossing. Naka 250 tayo ng nitrogen. Compressor, nakakapit na syempre. Ano pa bang kulang? Condenser, very good na. Ayun na lang, leak test na lang kami mga bossing. Tapos isusoli na lang yung ating dashboard sa loob. Mga boss, nag-load na tayo ng refrigerant. High side natin 175, 45 yung low side. So medyo may konting taas pa yung ating low side mga bossing. May konting palag na rin yung ating high side, yung ating compressor. Tingnan natin kung makakuha ng magandang lamig. Kaso mga bossing, umulan dito sa amin. Sobrang hirap nung malakas ang ulan. Hindi kami magkarinigan kasi yung bubong natin sobrang ingay. Sinabay na natin yung back to zero mga boss. Back to zero muna natin. Tapos testingin natin mamaya yung lamig niyan. Mga bossing, final reading tayo. Meron tayong low side na 31. High side natin walang 175 mga bossing. So good naman. Pan naman niya mga gumagana pero papaobserbahan natin yan sa kanya. Lamig, testingin natin mga bossing. Hindi na ako papasok. Andito pa nakalagay mga bossing 7.1 yung lamig na nakuha mga bossing, no? Pero kagaya sila sabi ko, umuulan. Hindi, wala na. Maambon pala mga bossing. Pero kanina malakas ang ulan dito sa amin. So hindi namin siya makukuha ng reading na ganun kaganda kasi nga malamig ang klima ng panahon mga boss, no? Pero based dito sa ating reading na walang 175, siguro kahit na tanghali mag 200, okay pa, pasok pa tayo diyan mga bossing. At good naman yung pagkakagawa natin sa compressor, wala namang ingay. May konti lang talagang palag yung ating high side mga bossing ngayon. May konting galaw. So okay, ayun lang mga bossing, yun ang ginawa natin dito sa ating Honda City. Ang naging issue ni bossing ay nawawala ang refrigerant dahil dun sa kanyang shock seal o yung compressor. Kaya nirepair natin yung compressor niya. Sinabay na rin natin syempre yung evaporator. Okay, ayun lang at tingnan natin kung makakapagpaalam tayo kay bossing. Okay mga boss, okay na yung ating Honda City at papaobserba na lang natin kay bossing at hindi na rin siya nasa ano kasi din to mga bossing, PNP. So hindi na natin siya kukuha ng detalye, no? Okay, ayun lang mga bossing. Maraming salamat sa inyo at syempre ingat lagi. God bless sa ating lahat. Thank you.